Guys, tanaw na to nga video guys kining usa ka bakla nga vlogger unsa gisulti niya guys. Tanaw guys, laminaw guys. Ang lakas ng loob niya itong strongman alado na to. Nasabihan mo si Jared na magbalik ng MCGI. Bago mo siya pabalikin sa MCGI, aralin mo muna yung founder niyong baliw. O, wag mo sabihin hindi pa yan si Ellen G. White. O, baka hindi ka na naman nag-aral ng history. Na nung nagpagawa ang SDA ng sarili nilang ospital, mismong doktor ni Ellen G. White ang naghayag na si Ellen G. White ay praning. Praning ka kasi. Strongman alado. Strongman alado, hindi ka matalino. Isa kang bobo. Ang pag-aalib sa isang sulpot ay pagpapakita ng kamangmangan. Ang pagiging protestante ay pagpapakita ng kahangalan. Hangal ka kasi. Ang galing-galing mong tignan ang pagluha ni Jared. Ay yung aral kaya mong talunin. Ha? At hindi babalik ng MCG ayan. Dahil yung BFF ko na yung pro-protektahan ko yan. Walang makakapitik sa BFF Jared ko, tanga. Okay, ito mga kapatid, ating Tagalogin para mas maintindihan ng ating kapwa Tagalog na lalo na itong ating kukomentaryuhan ang kanyang mga basurang sinasabi tungkol sa kay Ellen White at tungkol sa atin. Ito na. Sabi nga si Ellen White is praning or baliw. Ito ang tanong ko. Mayroon bang tao aside kay Ellen White na sumulat ng almost 100,000 pages na libro? Mayroon ka bang nakilala niya? Ikaw mismo na sumisira kay Ellen White, wala kang nasulat kahit ni isang libro, kahit meron lang 20 pages, wala. No? So iisipin ko ba na mas baliw ka kumpara kay Ellen White dahil si Ellen White nakasulat ng almost 100,000 pages na libro at ang kanyang mga sulat ay ginagamit ng mga doctors, mga professors, mga scientifico or mga edukado na mga tao. Ginagamit ang mga libro ni Ellen White at sa kanilang pagbasa sa libro ni Ellen G. White ay sila ay naging masaya dahil marami silang magagandang benepisyo na natututunan sa pagbasa nila sa libro ni Ellen White. At ito pa, yung binabasihan mo na si Ellen White ay praning or baliw, yun ay sulat ng isang doktor na offshoot lumabas sa Seventh Adventist at kinalaban si Ellen White at kaya gumawa ng allegation. At yung allegation ng isang doktor at ginagamit nyo din against kay Ellen White. At sino naman akong pipigil sa inyo dahil yan naman talaga ang utak nyo ay talagang against kayo sa katotohanan. Kahit nga nasa Biblia yan ang ginagawa si Kristo. Sinabihan din na baliw or lasinggero, di ba? Yun din ang ginagamit ng mga kritisismo ni Ellen White tulad ni Kristo, mga Hudyo at mga Scriba at Pariseo. Maraming kritisismo si Kristo. Kaya kahit anong allegation na lang ang kanilang pinagbibintang doon kay Kristo. Yan din ang ginagawa nyo kay Ellen White. Ngayon, dito tayo sa sinasabi mong na ako ay hindi matalino, bobo. Kailan ko ba sinasabi na matalino ako? Kailan ko ba sinasabi na bright ako? No. Kailanman hindi ko yan inangkin o kailanman hindi yan lumabas sa bibig ko. Dahil ako mismo alam ko kung ano ang capacity ko. At ako mismo alam ko na isa lang ang may alam sa lahat, ang Diyos. Ngunit, meron dito akong mabasahin talata na mas maganda para to sa iyo. Isabi dito sa 1 Corinthians chapter 1 verse 27. Sabi to, but God chose the foolish things of this world to put the wise to shame. He chose the weak things of this world to put the powerful to shame. So, dito, ako naging masaya dahil sa sinasabi mo na ako ay hindi matalino, bubo. Yes, naging masaya ko dyan dahil sa sulat mismo na Apostol Pablo, ginagamit ng Panginoong Diyos ang hindi matatalino o iniisip na baliw ng ibang tao upang ipahiya ang mga katulad niyong mga mapagmataas sa sarili. So, yan ang masabi ko ngayon tungkol sa binanggit mong sulpot dahil protestante. Actually, yung salitang sulpot, no, doon yan ma-apply sa Roman Catholic Church talaga. Ang unang sulpot na sumulpot na reliyon sa buong mundo ay ang Romanong Katoliko. Bakit? Noong panahon ni Moses, wala pang Romanong Katoliko, wala pang Sunday keepers, wala pang pork eaters. Panahon ni Moses, panahon ng mga propeta, minor prophets, wala pang Sunday keepers, wala pang Romanong Catholics, wala pang nagsisimba ng mga ribulto at wala pang mga kumakain ng karumaldumal tulad ng baboy. Wala pa. Panahon ni Malakias o Malakay, siya ang kaulihulihang propeta na sumulat sa Old Testament. No? Si Malakay mismo ay isang propeta na sabadista o hindi kumakain ng karumaldumal. Okay, ngayon, pagdating naman ni Kristo, lahat ng aral na nasa Old Testament, sinunod ni Kristo, sinunod ng mga apostol. Dahil ang mga apostol at si Kristo, Hudyo. Ang Romanong Katoliko, wala pang Romanong Katolikong Dominguista or pork eaters panahon ni Kristo. Kaya ang pinakaunang sulpot, yung Romanong Katoliko. Kailan naging sulpot ang Romanong Katoliko? Kailan sumulpot ang Romanong Katoliko? Noong panahon na kanyang binaliktad ang katotohanan sa pamamagitan ng mga bulaang Kristo na nandito sa Matthew chapter 24, verse 4 and 5, verse 23 to 24. So, kayo yan ang unang sulpot. Ang Seventh Adventist ay protestante, yes. Bakit? Ano ba ang kalugan ng protestante? Ang protestante ay hindi sumasang-ayon sa katuruan ng mga Romanong Katoliko. Bakit hindi sang-ayon? Kasi mali ang turo ng Romanong Katoliko. Tungkol sa doktrina na binanggit mo kay Jarit,
natalo nga si Jared ni Jando Labado, si Jando Labado, nung debate kami, talo din sila si Jando Labado. So, paano mo kumpara yan? Ha? Kahit nga pare niya si Jidar Gigano, ayaw apak dito sa Mindanao, takot siya kay Strongman Alado. Maraming defenders ng Seventh Adventist, papatulan niyang pare nyo. Kahit sinong defenders nyo, papatulan. Kaya, hindi kami natatakot kahit sino, kung turo lang o aral. Pero ang ginagawa nyo, kapag hindi nyo kaya sa turo o aral, ay, bina-blackmail nyo, kakasuhan, sasabihan ng mga safety na papatayin, babarilin. Maraming threat akong natanggap dyan. Dyan galing sa mga Romanong Katoliko, karumal-dumal na gawain. At ikaw din, na isang bakla, dapat magpakalalaki ka dahil alam naman natin, sa banal na kasulatan, karumal-dumal ang isang taong lalaki na naging babae o gumagawa ng gawaing babae kahit siya ay lalaki o kahit yung babae, ang kanyang gawain ay panglalaki. Dapat ayusin mo muna ang sarili mo bago ka mangaral. Pangaralan mo muna yung sarili mo dahil ikaw mismo walang aral na iyong isinasabuhay. Dahil ikaw mismo, kitang-kita sa panalita mo, kita-kita sa physical appearance mo, kitang-kita kahit sa buong gawa mo na ikaw ay hindi tunay na Kristiyano. Bakit? Pagano ka kasi. At tungkol naman kay Jared na umiyak, kahit kailan, wala akong pakialam kung magiging Katoliko o babalik siya sa MCCI si Jared. Kasi ang MCCI at Katoliko, parihong sulpot, parihong Domingista, parihong pork eater. Mas lumala lang si Jared ngayon dahil noong sa MCCI siya, hindi umiinom ng tanduay, hindi umiinom ng beer, hindi umiinom ng tuba, hindi sumasamba sa ribulto. Ngayong nagkatoliko na, ay malakas nang uminom. Tulad ng mga safety, tulad ng pari, uminom ng tanduay, emperador, beer, tuba, kulapo. Bad influence talaga tong mga Romanong Katoliko sa mga tao. Kaya never ako maging Katoliko dahil ang Katoliko ay sa demonyo. Period. Hello. Good day to everyone. No, I'm back. This is Sanrio and may nabasa akong video regarding sa isang SDA, no, si Strongman Alado. No? Ang sabi niya sa akin, meron daw baklang vlogger. Unang-una, ignorante ka ba sa bakla? Wala bang bakla sa SDA? For your information, nagkaroon po ang sekta ng SDA ng same-sex marriage. Na which is yan ay hindi pabor sa aming simbahang Katoliko. Pangalawa, kung sabihan mo ako ng bakla, at least ang simbahan ko ay banal. Hindi katulad ng Seventh-day Adventist Church, kayo ay pro-abortion. So, meaning to say, mamamatay tao. No? Hindi po mamamatay verb. Di ba? Sabi mo kasi ang tao ay isang verb, isa na namang katangahan yan. So, kayo ay mga mamamatay tao. Bakit? Ang abortion ay pagpaslang sa isang may buhay na tao. Kalawa, pinagmamalaki mo na maraming naisulat si Ellen G. White. Yes, marami siyang mga aklat na sinulat at ang ibang aklat pa dito ay dinispose ninyo dahil kayo ay makakasuhan sa pangongopya ng ibang mga may akda. Dapat aralin mo rin ang history ng mga naging iskandalo ng mga sulat ni Ellen G. White. Ikalawa, hindi mo dapat ipinagmamalaki sa akin na marami pong sulat si Ellen G. White. Dahil baka nakakalimutan mo na ang sumulat ng Biblia walang iba kundi ang Catholic Church. Most of them, bishops, pope, and a priest. Lahat sila naging banal, naging santo. Dahil ang simbahang Katoliko ay simbahan ng mga may banal. Wala pong naging banal sa mga protestante. Ang may banal sa inyo, banal na aso. Kaya bago mo hamakin ang gender orientation ko bilang isang bakla, sana siyasatin mo rin muna ang Seventh-day Adventist Church na nagdadaos ng same-sex marriage sa bansang Amerika. At mismong sa libro ni Ellen G. White sa kanyang mga lathala, siya ay ipinaliwanag sa kanya na siya ay may mental health issues. Sa madaling salita, isang praning. So pag praning ang founder, Strongman Alado, praning ka din. God bless you po. Mwah!
Okay, kalawa, Strongman Alado. Ang sabi mo, merong nasulat si Ellen G. White na almost 100,000 pages sa mga libro. Ngayon, tatanungin kita, kaya bang mag-translate ng Hebrew Aramaic ni Ellen G. White para bumuo ng Biblia? Ang inyong mga aral ay binase ninyo sa Biblia na kung saan Catholic Church ang nag-compiled. At wag mo akong pagmamalakihan sa mga sulat ni Ellen G. White dahil ang mga dalubhasa sa aral pagdating sa relihiyon, only the Catholic Church ang kinikilala. Ikalawa, offshoot pagdating sa kapraningan ni Ellen G. White. Hindi siya kailangan siraan. Dahil kung hindi totoo ang sinabi ng mga doktor na sumiyasat sa kalusugan ni Ellen G. White, kung yon ay isang kasinungalingan, pwede silang idemanda. Pero bakit hindi nagawang idemanda ng Seventh-day Adventist Church ang mga doktor na to? Dahil totoo. Hindi pwedeng maglabas ng statement ang isang doktor kung wala silang medical basis. Maraming sulat si Ellen G. White na ibinasura mismo ng SDA dahil sa pangongopya ng akda ng may akda. Ikalawa, tandaan mo to ha, ikalawa. Ang Bible, ang nag-compiled niyan, the Catholic Church. Kaming mga Katoliko, wala pang Seventh-day Adventist Church ni Ellen G. White ay nag-e-exist na. Now, the question is, sino sa kaanib ng Seventh-day Adventist Church ang may kakayahang mag-translate ng Hebrew Aramaic? Ng mga Greek, meron ba? Wala. Ang may kakayahan lamang mag-translate ng Hebrew, Aramaic, and even Greek ay mga dalubhasa. Ang Biblia na ginagamit natin ay mula sa Latin Vulgate na galing mismo na kinumpiled mismo ng Catholic Church ay hindi yan hango sa Latin. May kakayahan ba si Ellen G. White na mag-translate? Wala. Ang inyong Bible translations ay kinuha nyo sa Protestant Bible na tinatawag nating King James Version sa pangunguna ni Martin Luther noong 16th century. Bago mo ako questionin pagdating sa pagsusulat, questionin mo muna ang sekta ng SDA kung meron kayong dalubhasa na may kakayahang bumuo ng sariling aklat na gagamitin sa inyong pananampalataya dahil lahat ng referensya ninyo ay mula sa simbahang Katolika. Ngayon, Strongman Alado ng Seventh-day Adventist Church. Pinamamalian mo yung pagsasabi ko na praning si Ellen G. White na founder nyo. Kung yon ay mali, bakit hindi nyo kasuhan yung mga doktor? Dahil yan ay maaaring makasira sa image ng inyong protestanteng kinaaaniban. 'Di ba? Sa mga aklat na ginamit ni Ellen G. White sa kanyang mga sulat na nagawa, sinong mga dalubhasang protestante ang gumamit ng kanyang mga sulat? Maging ang mga Pilipinong protestante na produkto ng mga Pinoy, kagaya ng anghel, nagpapanggap na anghel dito sa Pilipinas, meron pang nagpapanggap na siya mismo ang Son of God, may Father, Son, Holy Spirit na nagkatawang tao. Ginagamit bang referensya ang mga sulat ni Ellen White? Hindi. Bakit? Dahil ang kanyang mga sulat ay puro kahangalan. Una yon. Pangalawa, ang aming simbahan ay bumuo ng aklat na tinatawag na Biblia na mula sa Latin Vulgate. Ang Latin Vulgate ang siyang pinagkuhaan ni Martin Luther 16th century para mabuo ang King James Version. Dahil sa pagkakabuo ng King James Version sa pangunguna ni Martin Luther noong 16th century, yan ang pinagkuhaan ng mga protestanteng Amerikano para bumuo ng kanya-kanyang mga bersyon. Bobo! No? Ang sulat at buo ng simbahang Katoliko ay hindi lamang dalubhasa ang tumatangkilik kundi ang buong mundo. Katulad ng kalendaryo na tinatawag nating how can I say this? Gregorian calendar na binuo ni Pope Gregory XVI na tinatawag din natin siyang solar calendar. Ang mga alpabeto from A to Z, yan ay iniayos ng simbahang Katoliko.
Kaya meron tayong A, B, C hanggang Z. Alphabet is a Catholic letters. Hindi yan ginawa ng protestante. Ang pagpapakilala kay Kristo ay ipinapakilala na ng simbahang katolika, wala pang protestante. Ang pagtutol sa mga pagano ay nilalabanan ng simbahang katolika, wala pang protestante. Ang pagkakabuo ng kalendaryo na tinatawag nating Gregorian calendar, yan ay binuo, wala pang protestante. Ang pagkakabuo ng Biblia, 1st century, yan ay binuo ng simbahang katolika, wala pang protestante. So ano ang produkto ng SDA na nagawa? Panlilinlang, kasinungalingan. Dadalhin nyo lahat ng tao sa impyerno dahil ang inyong mga aral ay produkto lamang ni Ellen G. White na praning na kagaya. At eto pa, strongman alado ha, may isasabihin pa ako sa'yo. Ang pinagmamalaki mo mga sulat ni Ellen G. White, yan lang ba ang basihan pagdating sa pananampalataya sulat ni Ellen G. White? Okay. Sasampalin kita ng katotohanan. Ang koronang tinik ni Kristo ay nasa pangangalaga ng simbahang katolika. Ang krus na kahoy na ginamit sa kanya para patayin dahil sa paglabag sa sabat na pinaniniwalaan yung mga SDA na naging dahilan ng kanyang kamatayan sa krus ay nasa pangangalaga ng simbahang katolika. Kung saan isinilang si Kristo kasama si Maria at si Jose, yung lugar mismo ay nasa pangangalaga ng simbahang katolika. Kami ay may mga santo na kung saan ang kanilang mga katawan ay hindi nabulok dahil sa matinding kabanalan. Ang katawan ni Ellen G. White, bulok na, agnas pa. Okay, papahapyawan kita ha, para magising ka sa katotohanan. Ang balabal ni Christ, ang puntod at libingan ni Christ ay nasa pangangalaga ng simbahang katolika. Pagdating sa pagsisiyasat sa pananampalataya, hindi mo lamang ito dapat binabase sa sulat ni Ellen G. White. Dahil unang-una si Ellen G. White ay hindi naman dalubhasa. Ang ating pananampalataya ay dapat binubuo ng 3 kategorya. Ito ay tinatawag na magisterium, history, and Bible. Yung Bible na basihan, pagdating sa pananampalataya, it was compiled by the Catholic Church. Kami ay may magisterium na binubuo ng mga konseho na kung saan nandoon ang mga dalubhasang mga obispo. Kami ay may mga standard references and history dahil ang pinagmula ng Christianity ay nasa pangangalaga ng simbahang katolika. Hindi matatawag na isang tunay na Kristiyano ang isang taong nagdidiwang ng Sabat tuwing Sabado. Ang dapat nating ipinagdiriwang ay yung araw kung kailan muling nabuhay si Christ, which is Sunday. Bakit? Dahil yon ay pagse-celebrate na ang ating Panginoong Jesus ay napagtagumpayan ang kamatayan. Pagpapakita na ang Panginoong Hesukristo ay tunay na tao at tunay na Diyos na tinatawag na dual nature of Christ. Ang mga bagay na to ay hindi makikita sa Seventh-day Adventist Church dahil kayo ay tatag sa Amerika. Ang Christianity ay nagsimula sa bayan ng Jerusalem, sa Israel, hindi sa Amerika.